Hi guys! So dahil magandang panahon, naisipan ko maglakad uli ngayon. Kanina, pagbukas ko ng messenger, may nag-send sa akin ng cash gift sa GCash. So, syempre, happy ang lola mo. Pag ganung may natatanggap ako na cash gift, nabili ako ng anything na magpapaalala sa akin sa taong nagbigay nung pera na yun. So ngayon, pupunta ako sa Target Edina. Tapos, titingin ako ng something. Oh, hindi to gamit sa bahay. Hindi rin to gamit sa pagbe-bake. Naniniwala ba kayo? Tingnan natin kung anong magustuhan ko mamaya. So yung gift na yon galing sa ate ko. She's in Dubai. Kasama yung hubby niya, tsaka yung isa ko pang kapatid. So thank you ate. Alam nyo guys, April 15 ngayon dito sa US. So bukas, birthday ko. Nung nag-start akong magkaroon ng sarili kong pera sa Pinas, 1 week akong nagse-celebrate ng birthday ko. So sa 1 week na yon, I always make time na makapag-celebrate kasama yung family ko, si Pat, tapos yung me time, tsaka yung kasama yung mga pamangkin ko. Medyo nami-miss ko yon kasi sa 1 week na yon, dun ko na-spoil yung sarili ko eh. Like nagpapaayos ako ng buhok, bumibili ako ng anything na gusto kong magkaroon kasi sineselebrate ko yung buhay ko. Birthday ko naman, so okay lang yon. Ngayon, nami-miss ko pa rin yon pero mas masaya naman yung pagse-celebrate ko ng birthday ngayon. Kasi syempre, kasama ko na si Pat, di ba? Magkasama na namin sineselebrate yung birthday ko. By the way, 19 years old na nga pala ako. 19? Huwag kang ang feeling, gaganyanin ako ng kapatid ko. So, 29 na ako bukas. Happier, braver, stronger, ano pa ba? And sana nasasabi yung thinner or sexier. Pero hindi pa. Pero malapit na rin. At dahil nga kasama ko na si Pat, at nabanggit ko na rin sa previous vlog ko na may upcoming trip kami. So abangan nyo po yun dahil yun yung aking second travel vlog na kasama ko si Pat. So yung travel vlog na yun din yung pinakamahabang bakasyon namin na naset. Alam nyo pag gantong maaraw, tas nasa labas kami, magkasama kami ni Pat. Ako, sunog na. Si Pat, namumula pa lang. Sana all, no, maputi. Alam nyo, minsan naiisip ko, sobrang bilis ng panahon. Bakit ko naisip yun? Kasi tingnan mo, 10 birthday ko na nakasama ko si Pat. Ganon nakabilis yung panahon na lumipas. Minsan din naiisip ko na parang ang bagal ng usad sa akin sa sarili ko. Pero pag naiisip ko rin na kung nasa na kami ngayon, kung ano na yung masasayang nagawa namin, kung ano na yung mga pagsubok na kinaharap at nalampasan namin na magkasama, nagiging thankful na rin ako. Kasi diba kung isipin naman natin, mas madaling sumuko sa buhay. Pero hindi yun yung dapat na ginagawa natin. Laban lang. At dahil birthday ko nga bukas, gusto kong gumawa ng sarili kong birthday cake. So last year kasi gumawa din ako eh. So ito yung ginawa ko. So simple lang yan. Nung mga panahon na yan, nag-aaral pa lang akong mag-pipe. Tapos yung tinry kong recipe dyan is yung recipe ni Mami. Okay naman, masarap din. Ngayon, meron kasi akong favorite na cake, blueberry cheesecake. So pag may nagtatanong sa akin, pag birthday ko, ano gusto mong cake? Madalas talaga na sinasagot ko blueberry. Tapos kapag na-order kami ni Pat ng pagkain sa resto, and then magdi-dessert na, kung merong blueberry cheesecake sa amin, yun yung pinipili ko. Kaya nag-bake ako kanina. Kahapon, ginawa ko yung crackers. So, nag-bake ako from scratch. Mabilis lang naman. 10 minutes lang siya i-bake. Medyo matagal akong trumabaho dun sa dough kapag first time ko. Kasi minimake sure ko na tama yung nilalagay ko eh. Kagaya kahapon, muntik na ako magkamali. Baking powder yung nakuha ko. Buti na lang, chinek ko uli yung recipe. Pagtingin ko, baking soda. Awit. So, ayun. Nagawa ko siya. Masarap. Tapos, ang kailangan ko lang i-improve doon is yung thickness. Kasi medyo makapal yung nagawa ko. Dapat pala mas manipis pa ng konti. Medyo mahirap kasi siyang i-flatten. Lalo kapag hindi na rest ng tama yun doon.
So soon, gagawa ko ng video tutorial. Tapos, try nyo kung magugustuhan nyo rin. Pero para sa akin, masarap siya. Eh di yun, nagawa ko na yung crackers. Kanina naman, ginawa ko yung cheesecake mixture. Tapos binake ko rin. Ngayon, pinapalamig ko siya. Tapos mamaya, ichichill ko. Bukas, lalagay ko yung toppings. Tapos, titikman namin. Medyo masakit sa mukha yung tama ng sigat ng araw. Pero okay lang, ginusto ko to eh. Naghahanap tuloy ako ng sidewalk na medyo seal. Lipat ako doon sa kabila. Dami sasakyan ngayon. Alam nyo pag gantong mainit, yan tuwan-tuwa mga onak. Chinat ko si Pat, sabi ko lalabas ako. Tapos, yung reply niya, may regalo na ako ha. Pero ano lang yan, parang biruan lambingan lang namin yung mga ganun. Relax ka lang, Pat. Pero may regalo na nga siya sa akin. Tawa siya ng tawa kasi nag-unbox ako. Ang laki-laki ng ngiti ko. Kasi yung item na yon matagal ko na siyang gustong bilhin talaga. Pero gusto ko ng story behind that item. So ang story nun is birthday ko, kaya binili na. Nung sa Facebook pa ako nag-upload, nabanggit ko 2 years ago na nag-iisip ako kung anong brand yung i-collect ko habang nandito ako sa US. So, nasabi ko doon na, let's say, alam nyo, wala akong pinagsisihan na ginawa ko yun. Kasi, nakita ko yung value niya, nakita ko yung worth niya, at kung gaano karami yung may gusto sa kanya. Hindi lang dahil gusto rin siya ng ibang tao eh. Ako mismo na gumagamit, gusto ko siya, na-appreciate ko siya. Like, say, baka naman. Char. Pero alam nyo, meron akong gustong gawin. Soon siguro. Gusto kong mag-vlog na ang i-feature ko is yung collection ko. Okay ba yan? Wala naman siguro masama doon. Pero alam nyo, pag nabili ako ng item doon, yung mga magagamit ko lang talaga. Tapos hindi ako masyadong nag-uulit. Like for example, sa cookware, ang mga binibili ko is yung different shapes, different sizes, different uses. Lapit na ako, guys. May mas malapit na Target sa bahay. Pero dito ako pupunta kasi mas malaki. Tapos mas marami akong mapagpipilian. Hit na! Target! Masarap, guys. Oopsie, mali. Dadala uli ako ng card. Nung nakaraan, nanood kami ng concert ng Twice. So, nag-makeup ako. Tapos, naka-makeup na ako nung na-realize ko na wala na pala akong pangkilay. Kaya ang ginawa ko, yung itim na eyeshadow, yun yung pinalagay ko sa kilay ko. So, ngayon, natingin ako ng pangkilay. Pag nagkikilay ako, pencil lang gamit ko eh. Parang doon ako masanay. Deep brown. Parang pwede na to. Usually kasi chocolate brown yung hinahanap ko. Pero hindi ako sure sa Maybelline kung anong meron sila. Pwede din yung soft brown. Ayan. Eto na lang. Tingin pa nga tayo. Baka may iba pang pwede. Eto. Meron ng pang brush. Eto na. Ayan. Medium brown. Eto na. Kaguluhan. Ito na lang. Meron pa naman akong foundation. Pero yung powder, wala. Tingin tayo. Face powder. Ito na lang. Blush on. Naubos na kasi yung pang makeup ko eh. Blush on. Blush on. Okay. Lip and cheek na siya. Ako kasi yung fresh lang ang atake. Oo, nakakamiss. Nag-uwi na lang sa Pinas. Isang ikot. Actually, meron naman ako lip balm na pwede rin siyang blush on. Oo, yun na lang. Saka na lang uli ako bibi. Parang okay din po. Okay na yan. Sa kitchen naman tayo.
Etong Ulta Beauty, nandyan yung mga mamahaling makeup brands, tsaka skincare products. Uy, may naka-clearance. Kano kaya to? Walang price. Salt cellar. To, bet na bet ko to. Mahilig kasi ako sa mga ganito eh. Kaya lang medyo namamahalan kasi ako sa kanya. $16 para sa isang ganan. Pag-iisipan ko. Hinihintay ko mag-sale to. Meron na kasi ako neto. Tapos yung food processor. Ito, hindi naman namin kailangan. So, ito yung hinihintay ko mag-sale. Mahal pa kasi. Uy, nakaka-clearance oh. $350. KitchenAid. Wala akong magustuhan dito sa mga gamit sa bahay. Wala akong nagustuhan. Meron magaganda. Alam mo yung pag nabili ka, pag nakita mo, gusto mo yan. Yung may ganong feeling. Nahanap ko yung ganong feeling. So, wala. At dahil wala, yun na lang munang makeup ang i-check out. Try ko sa ibang store kapag lumabas uli ako. Pero parang gusto ko ibalik. Wag na to. Ito lang naman talaga kailangan ko. Effective talaga yung pagdadala ng cart. Tamo, yun lang yung laman ng cart ko. Nabayad na ako. Dito na, para malapit sa hospital. So, ayun guys. Nabili ko lang yung pangkilay. Yun lang kasi yung kailangan ko eh. Pauwi na ka guys. Okay. Again, this is Camille, your Filipina homemaker in Minnesota. Bye! Napatigil ako kasi nag-message si dad. Wala lang, binati niya ako. 16 na kasi sa Pinas eh, so birthday ko na. Pag si daddy yung bumabati sa akin, naiiyak ako. Ang ano kasi ng message niya. Nakaka-touch yan nun. Siya, uwi na ako.